guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. Ito yung video na to is para sa mga first timer. So, just like me nung bago ako start from scratch talaga. So, ito yung tinuturo ko sa kapatid ko kasi nga pauwi na siya and gusto niya na mag-apply doon sa Pilipinas as domestic helper papunta dito sa Hong Kong. So, ang gagawin nyo is maghanap kayo ng legit na agency. Ang mahirap talaga mag-apply is sa Mindanao, Visayas, and sa Manila maraming opportunity kapag mag-apply ka. Kaya yung ibang mga taga-probinsya is lumuluwas pa talaga ng Maynila. Doon kayo namamahalan lalo pag wala kayong mga pamilya sa Manila. And suntok sa buwan, hindi mo kasi alam kung matatanggap ka. Kaya yung paggastos mo papunta ng Maynila para makakuha ka ng agency and matanggap ka as domestic helper, is yun talaga yung pinakamahirap. Sa Visayas, ang alam ko is sa Bacolod, merong agency doon na Sunlight. So, pwede kayo doon mag-apply. Pero, medyo mahal lang yung bayad nila, ganyan, processing fee. Ayan. So, sa Manila, marami, wala kang, lahat doon. Basta magpunta ka ng Ermita, puro agency na yan dyan. Nandyan lahat ng agency. Tapos, sa Mindanao naman, meron naman silang branch. Sa Cebu, merong branch yung Sunlight. Sa Mindanao, marami siya sa Davao. Hindi ko lang alam kung anong mga agency. Kung yung may mga guys, kung meron akong mga subscriber dyan na may mga alam na agency sa iba't ibang parte ng Pilipinas, pwede nyo bang i-comment down below para yung iba nating mga subscriber na naghahanap ng agency papunta dito sa Hong Kong and taga-probinsya sila is alam nila or ayun, may idea sila kung meron nga bang agency ng ganyan doon sa probinsya nila. So, kung saan kayong probinsya nag-apply and anong agency, pwede nyo ba ilagay sa baba para tulungan natin sila para marami tayong makapunta rin dito and syempre, makaipon din tayo. So, ang una kong ginawa is naghanap ako ng agency papunta dito sa Hong Kong. So, kapag first timer ka, hindi pwedeng maghanap ka lang ng agency. Nandun dapat yung mindset mo sa kailangan magaling ka na. Kailangan hasa mo na yung English mo. Kasi meron akong subscriber na nakita ko yung comment na dyan sa baba. Parang 4 times na siya in-interview ng employer and hindi siya overall sa 4 na yun hindi siya natanggap. So, pagka ganun, ibig sabihin may mali na sa inyo. May mali sa interview, may mali sa sagot mo. So, kailangan alamin mo. Kaya sinabi ko sa kapatid ko, pag tinanong ka ng amo mo or yung agency sa Hong Kong, kung meron kang kapamilya dito sa Hong Kong, sabihin mo wala. Kasi kapag meron, minsan nagwo-worry sila, alam na nito kung anong gagawin, alam na nito kung anong mga kalokohan dito, baka ma-impluwensyahan. Pag sinabi mong wala, ibig sabihin, nangangapa ka, wala ka pang alam, wala kang idea. Kahit meron kang kapamilya, sabihin mo wala. Tinanong ako niyan kung meron akong kapamilya, pero totoo naman na wala. Sinabi ko wala akong kapamilya sa Hong Kong. Sinabi kong ganun. So kayo na meron, sabihin nyo lang wala, magsinungaling na lang kayo. Doon na lang kayo magsabi sa agency sa Pinas pag tinanong kayo na meron. Pero hindi naman nila yan sinusulat kasi yung mga agency sa Pinas, tinatakpan nila yung mga aplikante nila. Alam ng mga agency namin sa Pinas na wala kaming mga working experience as domestic helper sa Hong Kong. Sila mismo yung nag-utos sa amin na maggawa-gawa lang kami and panindigan lang namin yung sinabi namin. Yun, sila yung nagsabi. Kaya yung mga ganon is doon nyo lang protektahan yung nyo, doon sa agency sa Hong Kong and agency employer yung mga interview nyo. Sa Pinas, ang gusto lang nila makaalis kayo para meron silang komisyon. Kasi nga sabi ng agency ko sa Pinas, kaya gusto nila na makaalis kasi every time daw may napapaalis sila na mga domestic helper, doon daw sila nagkakaroon ng kita. Pero as long as wala silang napaalis, wala silang kita. So ganun guys yung kalakaran. Kaya tuwang-tuwa sila kapag may napa-flight sila na ilan kada araw. So, ibig sabihin nun, may pumapasok na pera sa kanila. Doon lang sila nakakarami ng kita kapag yung mga taga Middle East, diba, bulto-bultuhan yan. Pag nag-flight yung taga Middle East, doon sila nakakarami daw. So, next is, pag nakahanap na kayo ng agency, simulan nyo na yung mga online na dapat nyong kunin. Mag-book na kayo, magpa-appointment na kayo para sa NBI nyo.
Tapos, magawa na kayo ng PAYOS, e-registration. Yung e-registration, tandaan nyo yung password nyo, isulat nyo. Kasi nga, kapag nagawa kayo ng COA, pag nandito na kayo sa Hong Kong, tas uuwi kayo ng Pilipinas, tas babalik kayo, kailangan ng Certificate of Employment, doon nyo kukunin sa e-registration. Kaya, kailangan hindi nyo makalimutan yung e-registration nyo, yung sa POAA. Yan. So, kapag nagawa kayo, kasi hahanapan kayo ng PAYOS and e-registration ng agency, and then Certificate of Employment. Your Certificate of Employment is, kayo lang yung gumawa nun. Ang ginawa ko is, ginaya ko yung Certificate of Employment na ginawa ng TESDA sa akin, pinicturan ko, and then ginaya ko yung sinabi ko lang, binago ko lang yung name, sinabi ko, ito si Ruby Rizaba, ano ko siya, amo ko siya sa Pilipinas nung ganto, 3 years ako sa kanya, ganyan, panindigan nyo lang, and pirmahan nyo lang na kunwari kayo yung Ruby Rizaba na yun. So, next is, pwede kayo palang mag-comment sa akin kung gusto nyong manghingi ng Certificate of Employment. Marami din akong mga subscriber na nanghingi and binigay ko sa kanila. At least may idea kayo kung paano nyo gawin yung Certificate of Employment nyo. Next is, unti-untiin nyo na kasi guys, malaking pera yung kailangan dyan. Kailangan pag nag-apply kayo, meron kayong pera kahit papano. Alam nyo ba, yung nag-apply ako last 2019, ang kailangan na pera is nasa 70 to 80,000. So, ang sabi ko nga sa mama ko, ibenta namin yung kalabaw namin, bawiin ko na lang pag nakaalis ako. Buti na lang nung time na yun, hindi para sa akin kasi nga meron akong bukol, so pinaoperahan ko pa. So, baka makita nyo yung bukol. Ayan o, opera yan. Yan, hiniwa. So, yung may mga nagtatanong dyan, may iba kayong mga kino-comment dyan sa baba, may mga thyroid, ano-anong mga sakit. Hindi ako doktor, kaya hindi ko alam kung pwede yan. Ang ano ko lang is yung sa bukol ko, kaya kinlear ko muna talaga na wala, natanggal na siya para lang makaalis ako. Yung Light and Hope na agency, yung medical nila dyan, hindi ganun kahigpit. Makakalusot ka. Hindi ganun kahigpit yung medical nila dyan. Pero yung sa Jedigal dati, 2 araw kami sa medical. Grabe yung hirap na pinagdadaanan. Parang butas ng karayom yung medical nila dyan. Hindi pwedeng pikiin. Alam mo yung hindi putyo-putyo. Yung sa amin sa Light and Hope, hindi ko naman sinabing peke. Pero madali ka lang makalusot. Grabe, ano lang, 2 hours or 3 hours, tapos na ako sa medical. Doon sa Jedigal, 1 day ako, kulang pa, nakauwi ako hapon na, hindi pa tapos. So, ganun kahigpit doon sa kabila. So, sa Light and Hope, hindi ganun kahigpit yung medical nila. Kaya, anytime, pwede kang makalusot kung mga minor lang na ganto-ganto. May mga bukol pa ako dito na isa eh. Kung doon to sa sa Jedigal, baka nahuli to. Grabe kahigpit doon yung lamas nila. Doon, dito sa Light and Hope na agency, kinapa niya pero hindi niya nakita yung bukol ko dito sa kabila. Hindi pa naman ganun kalaki. Pero pag doon to sa Jedigal, huli na to. Ayan. So, ayun, pag may mga bukol kayo na ganito na kalaki, halata na talaga, pa-check up na kayo sa doktor. Sa East Avenue, pumila kayo doon. 1 day yung pila. Check up pa lang yun 1 day. Kaya, yung day off ko dati, nauubos lang sa pagpapa-check up ko. So, ayan, 1 day, tinanong ako kasi may record ako doon, ano nangyari? Sabi ko, gusto ko pong anuhin kung lumaki ba yung bukol ko. So, bibigyan nila ngayon ako ng referral para pupunta ako sa isang hospital, ay sa isang clinic, para i-ultrasound ako. Pag nandito na sa akin yung copy ng ultrasound, nakuha ko na, babalik na naman ako ngayon doon sa doktor sa East Avenue. Ngayon, tatanungin ako kasi malaki na nga siya kung ano gusto mong mangyari dito kasi nga nakita nila na may bukol ganun. Pag sinabi mong gusto mong pa-operahan, i-schedule ka nila ng opera. Pero guys, yung opera dyan is maraming line-up. Marami dyan may mga sakit na breast cancer. Makita mo yung mga wala ng dede, ganyan. Mga kasabay mo, yung iba, yan, nagmamammogram. Basta marami kang mga kakasabay dyan. Mandidiri ka kasi sobrang dami. Iba-ibang mga sakit. So, ayan, naka-line up kayo doon. Kaya ako parang siguro mga 3 weeks o 1 month yung yung schedule ko. Ngayon ko kinuha yung papel, 1 month pa ako bumalik para sa operasyon ko. So, ganun yung East Avenue. Kaya, may lang talaga yung mga taga Maynila lang na, alam mo yung may tiyaga dyan. Kasi libre mo lang siya makukuha pag may PhilHealth ka eh. So, 2,000 lang yung bayad nun kasi public. May PhilHealth ako. Kaya, libre. Wala akong binayaran. Bumili lang ako sa labas ng pang anti-lagnat. Alam mo yung mga paracetamol kasi lalagnatin ka talaga.
And grabe ang lakas ko na hindi ko ma-imagine. Yung kakahiwa lang nito, ilang oras pa lang kumain ako ng Jollibee. Pag uwi ng bahay, naglaba ako kada hila ko ng ng damit. Ay, kumukunikta sa dede ko yung sakit. Grabe, hindi ko, kaya nilagnat ako nung gabi kasi nabinat ako ba. Kaya 1 taon akong kada maghila ako ng mabigat, mararamdaman ko yung sakit niya. Next is, pagka syempre apply ka na ngayon sa agency, unahin nyo yung Kings, yung ibang mga agency na hindi tumatanggap or hindi nagtatago ng passport nyo. Yung Light and Hope kasi, pag pumunta ka doon, kukunin nila yung passport nyo. Kaya malaki yung posibilidad, hindi ka na makahanap ng iba. Mabuburo ka doon sa Light and Hope kasi nga, hindi na nila ibibigay yung mo. Pero ang sabi naman ng staff ng Light and Hope, bigyan mo ko ng 1 buwan para ibenta ka or i-market ka. Pagdating ng 1 buwan, tapos wala ka pang employer, pwede mong hiramin yung passport mo, mag-apply ka sa iba, ganyan. And guys, nauna akong nagkaroon ng employer sa King's Manpower. Tapos sinabi ko ngayon sa Light and Hope na natanggap ako sa kanila, and sinabi ko yung issue ko na yun nga, meron nga din akong pending doon na nakapirma na din yung amo ko doon sa Kings. So, hindi na gets ng Light and Hope na staff. Sabi niya, kung meron kang amo doon sa kabila, push mo na yun. Kasi nga meron ka ng amo doon, sure na yun. So, hindi sila nagkikip na, ay, bakit meron ka doon? Hindi. Inutusan niya ako. Tapos sabi ko, hindi ma'am, meron na din akong amo sa inyo, kaya gusto kong kunin tong amo nyo sa inyo. So, pwede bang doon sa kabila is hindi ako magpirma, ganon-ganon? Sabi niya, oo, pwede naman, sabihan mo lang sila. So, yun yung ginawa ko. And then, nag-start na ako ng process. Tuloy-tuloy na yun, guys. Hindi ka mangangapa kasi i-orient ka nila kung ano yung gagawin mo. Bibigyan ka nila ng papel, nandun lahat ng mga kailangan mo, nandun lahat yung mga kailangan mo pang gawin. So, i-keep nyo yung papel na yun. Nandun lahat, mga 2x2 picture, ganyan, passport size, ganyan, ganyan. So, nandun lahat, COA, lahat. Tapos, ginagawa ko, kapag na-achieve ko na yung yan na yun, nilalagyan ko ng kulay na stabilo. Alam nyo kung kulay green na pang crush. Parang, kita mo pa din, pero may kulay na. So, ibig sabihin, na-achieve ko na yun. So, inunti-unti ko yun. Kaya, mabilis lang din yung process sa akin. 2 months nakaalis na ako. Kasi nga, hindi ako nagpabaya, and siguro advantage ko rin kasi sa Maynila ako nakatira, and alam ko yung mga pasikot-sikot na lugar. So ko talaga, napupush ko lahat ng mga requirements na ako lang. Alam niyo yung nagtatrabaho pa ako noon, pero napush ko lahat, ang galing-galing ko. Ayan, so kapag kasi para sa'yo talaga. And yun yung ko, kasi guys, kung nasa Pinas ako, tapos ito yung nangyari sa ate ko ngayon, wala kaming pera, hindi kaya ng kapatid ko sa Kuwait suportahan kasi ang binigay niya na pera 15,000, and yung kabaong pa lang is 45,000. So ako nagsalo ng iba, and ako din bumili ng mga kakailanganin, marami. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga 50,000 sobra siguro yung nagastos ko doon pag uwi ko, kasama na tickets. Pagkasama ticket, mga 60 siguro. Yan, ganyan. Kung hindi ako nakapunta dito, wala. Ano yung matulong ko sa Pinas? Iyak. Kasi taga doon ako, iyak. Tapos, siguro mabibigay ko lang mga 15,000. Yun yung pinakamalaki. Kaya, parang din ni God, na kung wala ako dito, baka hindi ko nagawa ngayon yung mga nagawa ko. Hindi ko rin natulungan yung mama ko. And, syempre, kahit papano nung time na buhay pa yung ate ko, nabigyan ko siya ng pera nung Pasko. Nabigyan ko siya kahit konti lang. Basta sinabi ko sa kanya, pamasko ko sa'yo. And, tuwa daw siya nun. Kasi nga, hindi niya ako hiningan. Ako sa akong nagbigay. So, kahit papano, diba, maramdaman niya kahit konti lang bago siya namatay na, at least love ko siya. So, yung mga ganong bagay, may talaga si Lord. Kaya yung for interview dyan na hindi pa nakukuha, pray ka and practice ka ng English. English as in. And kalmahan mo lang pag nag-interview. Hindi ko alam kung paano ko ma-explain sa inyo. Kasi, pag nag-English ako, kahit papano guys, fluent na siya. Kahit bago pa ako dumating dito, kasi ilang apam na ba yung dumaan sa buhay ko na kinakausap ko. Kaya, na talaga, na-train na talaga yung accent ko, the way ako magsalita, na siya, hindi putol-putol, hindi na rin ako mahiyain mag-English. Kaya kayo, try nyo makipag-usap English, kausapin yung sarili nyo habang naglalaba kayo or
halimbawa, naghuhugas kayo ng pinggan, sabihin nyo lang sa sarili nyo, i-vocal nyo, salita kayo, I am washing the dishes now. So, yung mga ganun ba, at least, I am washing the dishes now. So, kahit papano, medyo na nahahasa yung English mo para pag nag-employer's interview, ma-ambush question ka dyan, kahit papano, alam mo yung in-ambush question ako ng amo ko, sabi sa akin, what food is your favorite? Sabi ko, sisig. It is a Filipino food. First, you need to fry the pork, and then after that, you need to chop it and then cook it with margarine, mayonnaise, and then chili, and soy sauce. Sabi ko ganun, soy sauce or seasoning. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, it looks yummy. So, but aside from that, ma'am, I also watch some Chinese video. Ganito ako magsalita, yung ngumingiti habang nagsasalita. I am watching a Chinese video and I already know little bit of the dish that is Chinese food. Sabi ko ganun. And especially the soup. Sabi ko ganun. Oh, really? Sabi niya ganun. But no need to worry about that. I can teach you. Sabi niya ganun sa akin. Tapos, ano pa ba? Yung sabi ng amo ko sa akin na, why is there a chicken I hear some chicken in your surround, like in the side of me. I hear some chicken in the video, like that. And then sabi ko, tumawa, ganto ako yung mukha ko. That one is from neighbor, sir. Sabi ko ganun. And then sabi niya, kung may pera ka, kung yung sahod mo magkano, paano mo gagastusin. Sabi ko, in our country, in our money, it is 30,000. So, 10,000 for my parents and 20,000 I need to save it. Sabi kong ganun. Parang nasatisfy yung amo ko. Pero ngayon, alam nila na zero ako. So, sabi niya, okay. So, parang nasatisfy sila. Basta, sanayin niyo yung sarili niyo nang umiti. Sanayin niyo yung sarili. Siguro, din sa akin advantage din sa akin kasi makapal yung mukha ko. Sanay na akong nakipagharapan sa mga ganyan, customer, kaya hindi ako mahiyain. Yun yung advantage ko. Yun yung sanayin nyo kapag nag-apply kayo. Kasi guys, employer yung pinaka-importante na interview. Yun yung mag-focus kayo doon. May mga ambush questions sila. Lalo yung mga sabihin nila sa'yo na, paano mo ngayon, kung may newborn, paano mo ngayon, how are you handle the baby? Ganun. Paano mo padidiin yung bata? So, ganun. Sabihin mo, you need to protect the neck of the head and neck of the newborn kid, and then kung paano mo padidiin, ayan, and I make sure that after I feed her or him, I make sure that she barf or fart. Kasi guys, dalawa yung choices dyan. Kung hindi mag-barf yung bata, dapat umutot yung bata. So, ayan yung naranasan ko nung umuwi ako, tapos nagbantay ako ng newborn. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.